Ito ang ating gabay sa pagninilay para sa Palm Sunday ngayong linggo. At tingnan natin yung ating ebanghelyo ay mula sa Lucas 19:28 to 40. Ayan. Ano ang pwede nating tingnan dito? Tingnan natin dito yung katahimikan sa gitna ng sigaw. Ayan. Ang background ng biblical text natin ay lalo na sa original audience. Dito ay nakikita natin ang tagpo ay tinatawag na triumphal entry. Ang makasaysayang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem sakay ng batang asno. Isa itong matalinghagang pagpapahayag sa kanyang pagkakakilanlan bilang Mesyas. Ngunit hindi gaya ng inaasahan ng marami, wala siyang espada, walang sundalo o yabang, kundi mapagkumbaba at payapa. Ang mga tao ay naglatag ng kanilang mga balabal at sumigaw ng papuri. Pinagpala ang hari na dumarating sa pangalan ng Panginoon. Ngunit sa gitna ng kasiyahan ay may tensyon. Ang mga Pariseo ay nais patahimikin ang mga tao. Ang sagot ni Jesus, kapag sila'y tumahimik, ang mga bato ang sisigaw. Ayan. Ang mga orihinal na tagapakinig ng Ebanghelyo ni Lucas ay mga Kristiyanong mga hintel na dumaraan sa pagsubok at pag-uusig. Sa kwento ng Palm Sunday, hinikayat sila na kilalanin si Jesus hindi bilang tagapagligtas na may puwersa ng kapangyarihan, kundi bilang Mesyas na nagtataglay ng katurungan, habag at kapayapaan. Ano ang orihinal na mensahe nito? Si Jesus ay pumasok sa lungsod ng kapangyarihan hindi upang sakupin ito, kundi upang ialay ang sarili. Ang kaniyang sakay na asno ay isang simbolo ng kapakumbabaan at mapayapang layunin. Taliwas sa imahe ng mga mandirigmang hari. Ang pagtanggap sa kanya ng mga tao ay masidhing emosyon ng pananabik sa pag-asa. Ngunit marami rin sa mga ito ang magbabago ng sigaw pagdating sa Biyernes Santo. Ang katahimikan ng mga disipulo, kung pipilitin, ay hindi makapipigil sa katotohanan. Ang katarungan ay laging hahanap ng tinig. Ayan. Ano ang mensahe nito para sa kalagayan ng mundo at ng mga Pilipino? Sa gitna ng ingay ng politika at kapangyarihan, ang tinig ng katotohanan at kababaang loob ay tila naisasantabi. Maraming Pilipino, lalo na ang mga inaapi at tinatanggalan ng boses, ay katulad ng mga taong sumisigaw ng pag-asa sa pagdating ni Jesus. Para sa mga migranteng Pilipino, ang Palm Sunday ay paalala na kahit sa pangingibang bayan, dala natin ang panawagan ng kapayapaan at pagkilala kay Kristo sa gitna ng mga sistema ng inhustisya. Ang kwento ay paanyaya rin sa atin na huwag manahimik sa harap ng mali, sapagkat kapag ang mga tao'y pinatahimik, ang mga bato ay sisigaw. Yun ang sinasabi ni Kristo. So ano ngayon ang hamon ng pagsasabuhay ng pananampalataya sa kasalukuyan? Tayo ba ay tulad ng mga disipulong sumisigaw ng papuri? O tayo'y kabilang sa mga nananahimik sa oras ng laban? Sa anong paraan natin isinasabuhay ang kapayapaang dala ni Hesukristo sa ating mga komunidad? Handa ba tayong
Tanggapin ang uri ng Mesyas na naglilingkod at nagsasakripisyo, hindi ang tipo ng leader na mayabang at mapanakot. Tayo ba'y may lakas loob na magsalita at manindigan sa gitna ng katahimikan ng mundo? Mga kapatid, ang pananampalataya ay hindi lang pagsigaw ng hosana. Ito rin ay paninindigang huwag manahimik kapag kailangang marinig ang tinig ng Diyos sa gitna ng kawalan ng katarungan. Naway ang linggo ng palaspas ay maging paalala sa atin na ang pagsalubong kay Hesus ay nangangahulugang pagsama sa kanyang landas. Ang landas ng kapakumbabaan, katarungan at sakripisyo. Harinawa.